Ito na mga boss coach ni John Riel Casimero na si Jason Casimero may matinding pahayag sa Cuadro Alas It's My Boy YouTube channel. Unang sinabi ni Jason ay napakagandang laban daw talaga ang Cuadro Alas at Luis Neri dahil pareho daw ang mga ito may pamatay na suntok at parehong hindi tumatakbo sa ring. Kumbaga paktay kung paktay at may babagsak daw talaga sa laban ng dalawa sa April 18 pero hindi lang daw masasabi kung anong round at kung sino ang sisimplang sa lona mga boss. Pinangako ni Jason sa kanilang mga fans na kanila daw gagalingan sa araw ng laban. Para kay Jason isang malaking opportunity daw kasi ito mga boss dahil may nakatayang titulo ang WBA Gold Super Bantamweight. Ayon pa kay Jason isang eliminator daw ang laban ni Cuadro Alas at Luis Neri at ang mananalo daw dito magiging number 1 sa WBA Super Bantamweight World Ranking o magiging mandatory kung sino ang mananalo kila Naoya Inoue at Junto Nakatani sa Mayo 2. Bukod dyan, papasok rin daw si Cuadro Alas sa ranking ng WBC, IBF, and WBO. Kumbaga, maging number 1 sa WBA ang mananalo dyan. Pag manalo tayo dyan, matik, number 1 tayo sa WBA. Yan, eliminator, yan. Salamat ha. So mukhang kinamada ni Koki Kameda ang sanctioning bodies mga boss. Kapag malakas kasi ang promoter, at lalo na may pera si Kameda, magagawa nila yan iluklok ang boxer sa sanctioning bodies. Kaya dapat maipanalo ni Cuadro Alas ang laban na yan. Ito mga boss ang kompletong pahayag ni Jason Casimero. Pero ito kasi boss, yung laban kasi nila ni Casimero at ni Ribos, puro kasi malalakas, puro may knockout. Diba? Tapos yung, diba, pareho kasi silang, ano ba, kumbaga walang atrasan, dikitan lang, suntukan, yan. Kaya ang ganda-ganda talaga ng ano ngayon, makikita ninyo talaga, promise. May bagsakan talaga, hindi natin alam kung sinong bumagsak pero may bagsakan talaga. Si Otol naman, hindi naman to magpapano talaga. Oo, sabihin na natin na natalo kami kay Kamida. Pero 'di ba, lumalaban tayo, hindi tayo tumatakbo. Lumalaban ng harap-harapan. Siyempre, tinalo tayo ng takbo-takbo. Pero ang event kasi na sinasalihan natin, boxing, hindi po takbuhan. Yung sinasabi nila na taktika daw yun ng ganyan lang daw yung taktik, jab lang. Siguro magano na lang sila. Ang tawag dito, siguro magkarate na lang siguro. Basta abangan na lang ninyo. Diba, maganda, ipapromise ko talaga sa buong mundo. Pero ipapangako ko sa inyong lahat ng mga Pilipino na gagalingan natin kasi opportunity natin to. Ito maganda ang ganda kasi ng natin guys, kalaban, grabe. Yung kalaban natin magaling, malakas. Diba? 2 times world champion. Ang laban na to guys, mandatory. Mandatory sa WBA, tapos may belt na WBA gold. Pag nanalo tayo nito, lahat ng function body, WBO, IBF, WBC, WBA, pag manalo tayo, sigurado tayo dyan na magkakarank tayo dyan sa mga na yan. Yes po, championship po. WBE po, gold belt championship po yan. Tapos WBE yan, ang tawag dyan, WBE mandatory. Kalimutan ko WBE. Kumbaga maging number 1 sa WBE ang mananalo dyan. Magiging number 1 ka sa WBE pag manalo ka. Di ba yung may hawak ng belt ngayon sa WBA, si Inoue. O siyempre doon na naman tayo, ma-insert na naman tayo na pwede natin makalaban si Neri. Di ba? Pag manalo tayo diyan, matik number 1 tayo sa WBA. Yan, eliminator. Yan. Salamat ha. Salamat. Well, Inoue versus Casimero happen in 2027. Sa tingin ko, kung manalo tayo guys, dito ngayon, pero hindi naman posible naman tayong matalo, di ba? Matalo lang tayo pag yung kalaban hindi boxer, runner. Oo. So siguro mga December yan mga boss, December. Kakaroon tayo ng laban ulit sa December. Siguro kung sino pero basta may laban kami sa September sa US, pero hindi pa natin sabihin kung saan kung kailan. September, hindi natin kung bakit tayo lumalaban doon. Salamat Boss Joseph sa imong pakulay Nakakuan ko karon ba? Naka 760. Salamat Boss Joseph Will Champ Casimero next fight
be in the US. Maybe, di ba? Kumbaga, basta abangan na lang natin mga boss. Abangan natin talaga. Salamat talaga. Is the name of Champ Casimiro's opponent in the US as big deal? Abangan nyo lang kami mga boss sa September. Abangan nyo kami sa US. Ha? Abangan nyo kami sa September sa US. Casimiro versus Inoue. Siguro December yan. Pero kung matalo si Inoue, mga boss, matalo. Pero sana hindi siya matalo. Oh, pag natalo si Inoue o si Nakatani yung kalabanin natin. Kasi na tayo, contender na tayo. Mandatory kasi yung laban ngayon. 'Di ba? Hindi naman kami nag-ano na talaga ng Hindi na kami nag-expect ng mas malaking laban pa. Ang sa amin pag makalaban kami, sapat na. Wala naman to si Utol. Pag may laban to, paldo naman lagi. Sponsor pa lang. Sinasabi ko sa inyo guys, noon nung nasa kabila kami, sabi ko sa dami ng mga sponsor, puro mga malalaki. Kasi may sponsor kasi kaming isa na kami talaga yung kumuha, yung tribal. Yun, ang laki ng ang laki ng natatanggap ni Tata yung tribal. Binibigyan pa kami ng 1 million na training expenses lang ng tribal. Sa training lang po yan mga boss. Tapos bibigyan ka ng pira sa kasi pinupuntahan namin yung may-ari talaga taga San Diego. May-ari talaga ng tribal, pinupuntahan namin doon. Tapos bibigyan ka ng training expenses. Bibigyan kami ng na una doon sa Maynila, binigyan kami ng 500 ba yun? 500. Tapos pag nakarang na naman, pumunta kasi si boss, binigyan na naman kami ng ulit ng 500. So naging 1 million lahat. Sa ibang balita naman, bukas na po ang pagbabalik action sa ibabaw ng lona ni Keith One-Time Thurman. Tatangkaying iligpit bukas ni Thurman ang may hawak ng WBC Super Welterweight. World title, ang higanteng si Sebastian Fundora, may tangkad na halos 6'6" itong si Fundora at 5'7" naman si Thurman mga boss. Kaya abangan po natin bukas. Tingnan natin kung magagawa bang iligpit ni Thurman itong higanteng si Fundora.